nangyari sa akin ang isang lihim na kwento ng pag-ibig at pagkawasak sa puso. Hello, ako si Luningning, 29 na taong gulang. Isang simpleng babae mula sa bayan ng Lipa, Batangas. May asawa at 2 anak na mahal ko. Araw-araw akong nagtatrabaho sa palengke at tumutulong sa mga gawaing bahay para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Hindi ko natapos ang kolehiyo dahil kinailangan kong tumulong sa pamilya mula pagkabata. Ang buhay ay laging may pagsubok, pero naniniwala akong may pag-asa sa bawat araw. Ilang buwan na ang nakalipas nang makilala ko si Aling Beatriz, ang kapitbahay namin sa tapat ng aming bahay. Siya ay 41 taong gulang, isang biuda, at dating guro sa pampublikong paaralan dito sa Lipa. Kahit na may edad na siya, hindi mo aakalain sa hitsura niya, maayos ang pananamit, maaliwalas ang mukha, at may kakaibang ganda na kahit sa mata ng mga lalaki, nakakaakit. Mayroon siyang mga paupahan na bahay at maliit na negosyo na siyang pinagkukunan niya ng kabuhayan. Lahat ng kanyang mga anak ay nasa ibang bansa na, kaya siya na lang ang nag-iisa sa malaking bahay na iyon. Ako ang kinuhang tagalinis niya. Araw-araw akong pumupunta sa kanyang bahay para maglinis, mamalengke, at kung minsan ay ayusin ang mga sira-sira niyang gamit. Hindi siya madamot sa bayad sa akin, minsan pa nga ay sobra-sobra. May mga pagkakataon ding pinapakain niya kami ng asawa ko ng libre o kaya'y binibigyan ng mga grocery. Sa umpisa, para sa akin, trabaho lang iyon. Isang paraan para makatulong sa pamilya. Ngunit habang tumatagal, napapansin ko ang kalungkutan sa mga mata ni Aling Beatriz. Madalas siyang umupo sa sala pagkatapos kong maglinis at yayayain akong uminom ng kape. Palaging may kwento siya tungkol sa kanyang mga anak, kung gaano niya sila namimiss, at kung paano siya nasanay sa pagiging mag-isa sa bahay. Pero may mga gabi na kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ang mga gabing tila ba hindi niya mapigilang umiyak. Ako naman, hindi sanay magkwento, kaya nakikinig na lang ako at paminsan-minsang tumatango habang siya'y nagsasalita. Hanggang isang gabi, nagbago ang lahat nang biglaang magkasakit ang bunso kong anak. Nilagnat siya ng matindi, nanginginig at hindi makatulog. Wala akong pera, walang laman ang pitaka. Ang asawa ko ay umiiyak sa takot at kawalan ng magagawa. Ang mga kapitbahay namin ay pare-pareho ring hirap sa buhay, kaya wala kaming mapuntahan. Nasa punto akong nawalan ng pag-asa at nagdesisyong pumunta sa bahay ni Aling Beatriz kahit hindi na oras ng trabaho. Nang kumatok ako, nakita niya agad ang aking anyo, pawis, puyat at halatang may mabigat na problema. "Anong nangyari, Luningning?" tanong niya nang may pag-aalala. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinabi ang lahat ng nangyayari sa amin, ang kalagayan ng anak ko, ang kawalan ng pera, at ang pangamba ng pamilya ko. Tahimik siyang nakinig, maya-maya, pumasok siya sa loob at bumalik na may daladalang sobre. "Dalhin mo na ito sa ospital," sabi niya. "Gusto kong lumuhod sa pasasalamat, babayaran kita ng doble para dito." Ngunit bago ako makapagsalita, may sinabi siyang dagdag, "Pero Luningning, pwede ba akong makiusap? Hindi mo na kailangan bayaran ito. Bayaran mo na lang ng ibang kapalit." Tumigil ako sa paghinga. Tumingin siya ng diretso sa akin, hindi nakangiti, hindi nagbibiro. Parang guru pa rin siya na may awtoridad sa boses. "Matagal na akong nag-iisa at alam kong may asawa ka. Alam kong mali ang sinasabi ko, kaya nasa desisyon mo ito. Gusto ko lang ng isang lalaking magpapasaya sa akin ngayon." Para bang gumuho ang mundo ko sa mga salitang iyon. Sa isang banda, mahal ko ang asawa ko. Sa kabilang banda, kinakailangan ko ang pera para sa anak ko. Malaki ang halaga sa sobre, pero may kapalit na hindi ko dapat ibigay. "Sige na muna, hindi ko muna sasagutin." Ang huling sinabi niya bago ako lumabas ng bahay na may laman ng sobre sa kamay. Ginamit ko ang pera para sa anak ko. Bumuti ang lagay niya. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit hindi ako nakatulog sa gabi dahil sa isip ko ang kapalit ng tulong na iyon. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Maaga pa lang ay naroon na ako sa bakuran ni Aling Beatriz, tahimik ang paligid, ngunit mas ramdam ko ang katahimikan kaysa dati. Bumukas ang pinto at sinalubong ako ni Aling Beatriz na nakangiti. Nakasando siya ng itim na nagpapakita ng maputing balat niya na kahit may edad na, nakakaakit pa rin. Hindi niya binanggit ang nangyari noong nakaraang gabi. "May ipapagawa ako sa'yo,"
sabi niya. May silid sa dulo ng pasilyo na matagal nang hindi nagagamit. Gusto kong malinis mo at ayusin iyon dahil baka dumating ang mga anak ko sa isang buwan. Tumango lang ako. Mas mabuti na ring may trabaho kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Nang binuksan ko ang silid, sinalubong ako ng alikabok at amoy ng luma. Lumang cabinet, mga kahon ng libro, sirang electric fan, at mga lumang damit ang nakatambak. Pawis na pawis ako habang nagwawalis at nagbubuhat ng mga gamit sa ilalim ng matinding init ng araw. Hindi ko na malaya na nakatayo na si Aling Beatrice sa pintuan. Nang maramdaman ko ang kanyang presensya, napalingon ako. Hindi siya nakangiti, ngunit kitang-kita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag, halo ng lungkot at pananabik. Magpahinga ka muna, sabi niya. May merienda sa labas. Lumabas ako ng silid, uminom at kumain sandali, ngunit hindi pa rin nawawala ang tensyon na ramdam ko sa bawat kilos namin. Pagbalik ko sa loob, nakaupo siya sa lumang silya, hawak ang isang kahon ng mga litrato ng kanyang pamilya, mga lumang kuha ng mga anak niya. Tahimik akong nakatayo sa gilid, hindi alam kung dapat ba akong makialam o magsalita. Tumitig siya sa akin ng direkta. Naalala mo ba ang sinabi ko noon? Tanong niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tumango ako kahit hindi ko gusto marinig ulit yon. Ngayon mo na ako bayaran, sabi niya na parang huminto ang oras. Huminga ako ng malalim. May asawa po ako, ang pabulong kong sagot. Tumango siya. Kaya nga sa atin lang dapat, hindi kita inaagaw. Gusto ko lang sumaya at mapunan ang pangangailangan ko. Ikaw ang gusto ko, Luningning. Tahimik kaming nagkatitigan. Nang bumalik ako sa kanya, hinawakan niya ang braso ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init na dumaloy sa katawan ko. Kaya ko ho, Ma'am Beatrice. Kaya ko ho kayong pasayahin. Ngumiti siya. Sige, umpisahan mo na. Malaki ang bonus ko sa'yo kapag nagawa mo. Nabuhayan ako ng loob. Hindi malalaman ng asawa ko ang gagawin ko. Mainam rin na makapag-ipon kahit kaunti para sa nalalapit na kaarawan ng bunso kong anak. At doon, sa lumang kwarto na iyon, doon ko unang naramdaman na hindi lang katawan ko ang nadadala ng sitwasyon kundi pati ang puso ko. Umuwi ako noon na may laman ang bulsa ko. Mabigat ang sobre sa kamay ko, ngunit mas mabigat ang pakiramdam sa dibdib ko. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng asawa ko na mayitin ang mukha. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pera. Sinabi ko na lang na may sideline akong nakuha, may inayos akong matagal ng sira sa bahay ni Ma'am Beatrice. Hindi na siya nagtanong pa. Mahalaga sa kanya na may pambili kami ng gamot, pagkain at pambayad sa utang. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ng mga anak ko. Nakahiga ako sa tabi ng asawa ko, nakatingin sa kisame. Hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari. Gusto kong kalimutan at isipin na isang beses lang iyon. Para sa anak ko, para sa pamilya ko, lumipas ang mga araw. Bumalik sa dati ang lahat. Pumasok ako sa bahay ni Ma'am Beatrice tuwing umaga, naglilinis, namamalengke, nag-aayos ng mga sirang gamit. Para bang walang nangyari, hindi na niya binabanggit ang nakaraan. Kung mag-uusap man kami, tungkol lang iyon sa mga paupahan niya, sa ipapagawa niya, o sa mga anak niyang nasa abroad. Parang amo at tauhan lang ulit kami. At sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag. Ngunit habang tumatagal, unti-unting bumabalik sa isip ko ang mga alaala ni Ma'am Beatrice, ang katahimikan ng bahay niya, ang mga usapan namin, ang init ng mga sandali namin. Hanggang sa dumating ang kaarawan ng bunso kong anak, simple lang ang handaan namin, pansit, lumpiang Shanghai, konting ulam. Hindi kami sanay sa bongga, ang mahalaga ay magkakasama kami. Habang naghihiwa ng gulay ang asawa ko, biglang sinabi niya, imbitahan natin si Ma'am Beatrice. Napatigil ako. Bakit naman? Tanong ko. Syempre, nakakahiya naman, tsaka ang bait niya sa atin. Sagot niya, malaki rin ang naitulong niya sa atin, tsaka malapit lang siya para makabawi tayo. Gusto kong tumanggi, pero paano? Ano ang dahilan ko? Kaya pumayag na lamang ako, kahit parang may bumara sa lalamunan ko. Nang dumating si Ma'am Beatrice, napatingin ang mga tao sa kanya. Napakaganda ng bihis niya, simple pero eleganteng itim na damit na nagpapakita ng maputing balat niya kahit may edad na siya. May dala siyang mga supot na puno ng prutas, cake, tsokolate at mga regalo para sa aming mga anak. Ma'am Beatrice? Sigaw ng bunso kong anak na tuwang-tuwa. Ngumiti siya at inabot ang regalo.
Kitang-kita ko ang saya sa mukha ng mga anak ko at ang pasasalamat sa mga mata ng asawa ko. Maraming salamat po, Ma'am Beatrice. Buti po nakapunta kayo, sabi ng asawa ko. Hindi po namin inaasahan ito. Wala siyang sinabi. Masaya siyang nakikisalo sa amin, nakikinig sa mga kwento, tumatawa sa mga biro, parang walang problema. Ako naman, para bang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Nang gumabi na at nagsimulang umalis ang mga bisita, nagpaalam si Ma'am Beatrice. Medyo madilim na at walang masyadong ilaw sa kalsada. Hatid mo na kaya si Ma'am Beatrice, Luningning? Sabi ng asawa ko. Delikado na, gabi na. Bago ako makatanggi, sumang-ayon si Ma'am Beatrice. O sige, Luningning, kung hindi ka naman maaabala, sabi niya. Nagpaalam ang asawa ko, nakangiti pa siya, walang kaalam-alam sa nararamdaman ko. Pagdating namin sa harap ng bahay niya, napahinto ako. Salamat sa paghatid, sabi niya. Walang anuman, Ma'am Beatrice, sagot ko. Akala ko tapos na. Akala ko uuwi na ako, ngunit bago ako tuluyang umalis, tumawag siya ulit. Luningning, tawag niya. Napalingon ako. Pwede ba akong humirit kahit isang beses lang? Bago ka umuwi, pagbigyan mo naman ako. Bigla akong kinabahan. Tumingin ako sa bahay namin, naalala ang asawa ko, ang mga anak ko, ang mga pangakong ginawa ko. Alam kong mali. Alam kong dapat akong tumanggi. Ngunit nandoon na naman ako sa sitwasyong hirap na hirap akong humindi. Sandali lang po, ma'am. Baka hanapin na ako ni Ana. Ang sabi ko na halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Pumasok kami sa loob ng bahay niya at doon muli naganap ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kasiyahang matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos, hingal na hingal kaming pareho. Binigyan niya ulit ako ng pera. Hindi ko na tiningnan kung magkano. Hindi ko na rin tinanggihan. Umalis ako ng tahimik. Pagkapasok sa bahay, nakita kong abala pa rin ang asawa ko sa pag-aayos ng kalat. Nagpaalam ako na mauuna na akong matulog. Sa dilim ng kwarto namin, ramdam kong unti-unti akong nilalamon ng konsensya. Alam kong hindi na ito matatapos sa isang beses lang. And sa kauna-unahang pagkakataon, natakot ako. Hindi dahil sa hirap ng buhay, kundi dahil sa sarili kong kahinaan. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba lumalalim ang hiwaga ng aming relasyon ni Aling Beatrice na unti-unting nagiging isang lihim na naglalagablab sa puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang halong takot at saya na nadarama ko tuwing papasok ako sa kanyang bahay sa umaga. Ang mga simpleng gawain, paglilinis, pamamalengke at pag-aayos ng mga sirang gamit ay nagiging mga sandaling puno ng kakaibang tensyon at hindi maipaliwanag na pagkahumaling. Isang umaga, tulad ng dati, maaga akong dumating sa bahay ni Aling Beatrice. Tahimik ang paligid, ngunit iba ang pakiramdam ko ngayon. Tila ba bawat sulok ng bahay ay may mga matang nagmamasid sa akin. Sa pagpasok ko sa kanyang silid, sinalubong ako ng matinding init ng araw at alikabok na sumisingaw sa hangin. Ang mga lumang gamit na tambak sa gilid ay nagbigay ng pakiramdam ng nakaraan, ng mga kwento na nakatago sa likod ng mga dingding ng bahay na ito. Habang nagwawalis ako ng sahig, naramdaman kong may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim ng silid. Napalingon ako, at sa pintuan ay naroon si Aling Beatrice, nakasuot ng simpleng itim na damit na tila babaon ang mga lihim ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang halo ng lungkot at pagnanasa na hindi ko maintindihan ngunit ramdam ko sa buong katawan ko. Mainit ano? Wika niya sa isang mahina ngunit mapanuksong tinig. Napangiti ako ng bahagya, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tingin niya sa akin na para bang may gustong ipahiwatig. Magpahinga ka muna, sabi niya. May merienda sa labas, pumunta ka na roon. Umalis ako ng silid, tinanggap ko ang alok na merienda, ngunit hindi nawala ang bigat sa dibdib ko. Ramdam ko ang tensyon sa bawat kilos namin na parang may inaantay na hindi namin maipaliwanag. Pagbalik ko sa loob, nakita ko siyang nakaupo sa lumang silya, hawak ang kahon ng mga lumang litrato ng kanyang pamilya, mga batang ngiti, mga alaala ng nakaraan, at isang buhay na tila ba hindi na maibabalik. Tahimik akong tumayo sa gilid ng silid, hindi alam kung dapat ba akong makialam. Ngunit nang tumingin siya sa akin ng diretsyo, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Naalala mo ba ang sinabi ko noon? Tanong niya, na para bang sinusubukan niyang masukat ang aking katapangan.
Tumango ako, bagamat hindi ko gustong marinig muli ang mga salitang iyon na nagdala ng kalituhan at takot sa puso ko. Ngayon mo na ako bayaran, dagdag niya, na para bang huminto ang mundo sa paligid namin. Huminga ako ng malalim, pilit na kinokontrol ang sarili. May asawa po ako, ma'am. Bumulong ako ng halos hindi marinig ang sarili ko. Tumango siya muli, parang nauunawaan ang lahat. Kaya nga sa atin lang dapat ito, sabi niya nang may halong pag-asa sa tinig, hindi kita inaagaw. Gusto ko lang sumaya at ikaw ang gusto ko. Tahimik kaming nagkatitigan. Nang lumapit siya sa akin, hinawakan ang braso ko at sa bawat dampi ng kanyang kamay, ramdam ko ang apoy na unti-unting sumisiklab sa aking katawan. Kaya ko ho kayong pasayahin, Ma'am Beatrice, sabi ko, na para bang pinipilit kong kumbinsihin ang sarili. Ngumiti siya, sige, umpisahan mo na, malaki ang bonus ko sa'yo kapag nagawa mo. Sa mga salitang iyon, nabuhayan ako ng loob. Isang lihim na mundo ang unti-unting bumukas sa akin, isang daan na puno ng tukso at pagsubok. Pag-uwi ko noon, may laman ang bulsa ko na hindi ko inasahan. Mabigat ang sobre sa kamay ko, ngunit mas mabigat ang pakiramdam sa dibdib ko. Sinalubong ako ng asawa ko na may itim na tingin, hindi alam ang pinagmula ng pera. Ipinaliwanag ko na may sideline akong nakuha. May inayos akong matagal ng sirang gamit sa bahay ni Ma'am Beatrice. Hindi na siya nagtanong pa. Ang mahalaga ay may pambili kami ng gamot at pagkain. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ng mga anak ko. Ako naman ay nakahiga sa tabi ng asawa ko, nakatingin sa kisame, hindi makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari at ang mga desisyong kailangang pagdaanan. Gusto kong kalimutan ang lahat. Gusto kong isipin na isang beses lang iyon, para sa anak ko, para sa pamilya ko. Ngunit sa puso ko alam kong hindi ganoon kadali. Ang lihim na ito ay unti-unting kumakain sa akin, na parang apoy na hindi mapatay. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa dati ang lahat. Pumasok ako sa bahay ni Ma'am Beatrice tuwing umaga, naglilinis, namamalengke, at nag-aayos ng mga sirang gamit. Para bang walang nangyari, hindi na niya binanggit ang nakaraan. Kung mag-uusap man kami, tungkol lang iyon sa mga paupahan niya o sa mga anak niyang nasa abroad. Parang amo at tauhan lang ulit kami. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maalala ang init ng mga sandali namin, ang katahimikan ng bahay na iyon, at ang mga lihim na naglalagablab sa pagitan namin. Ang puso ko ay patuloy na naglalakbay sa isang daang hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi ko inakala na sa kabila ng pagiging tahimik at tila normal na takbo ng buhay namin ni Aling Beatrice, may mga lihim na unti-unting sumusulpot na hindi ko inaasahan. Ang bawat araw na pumapasok ako sa kanyang bahay ay punong-puno ng tensyon, ngunit nakikisabay ako sa pretend na tila wala nang nangyari. Ang aming usapan ay tungkol sa mga paupahan niya, sa mga anak niyang nasa abroad, o kaya sa mga ipapagawa niya sa akin. Para kaming amo at tauhan lang ulit, ngunit sa aking puso ay may mga bulong na hindi ko mawari. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Nasanay na ako sa ganitong kalakaran ng buhay, sa pagitan ng trabaho, pamilya, at lihim na relasyon na hindi ko maintindihan. Ang bawat pagkakataon na makasama siya, kahit sandali lamang, ay nagdadala ng kakaibang saya at sakit sa puso ko. Ngunit pilit kong tinatago ang lahat ng ito sa aking asawa at mga anak. Isang araw dumating ang kaarawan ng bunso kong anak. Simple lang ang handaan, pansit, lumpiang Shanghai at konting ulam. Hindi kami sanay sa bongga. Ang mahalaga ay magkakasama kami bilang pamilya. Habang abala ang misis ko sa paghahanda, biglang sinabi niya, "Imbitahan kaya natin si Ma'am Beatrice?" Napatigil ako. "Bakit naman?" Tanong ko sa sarili. Napilitang kinalmot ang sarili ko. Syempre nakakahiya naman. Tsaka ang bait niya sa atin. Sagot ng misis ko. Malaki rin yung naitulong niya sa atin. Tsaka malapit lang siya para makabawi tayo sa kanya. Gusto kong tumanggi pero wala akong maisip na katanggap-tanggap na dahilan. Kaya pumayag na lang ako bagamat may bumara sa lalamunan ko. Nang dumating si Ma'am Beatrice, napatingin ang mga tao sa kanya. Napakaganda ng kanyang bihis, simple pero eleganteng itim na damit na nagpapakita ng maputing balat niya kahit may edad na siya. May dala siyang mga supot na puno ng prutas, cake, tsokolate, at mga regalo para sa aming mga anak. "Ma'am Beatrice," sigaw ng bunso kong anak na tuwang-tuwa. Ngumiti siya at inabot ang regalo. Kitang-kita ko ang saya sa mukha ng mga anak ko at ang pasasalamat sa mga mata ng asawa ko. "Maraming salamat po, Ma'am Beatrice."
Buti po nakapunta kayo, sabi ng asawa ko. Hindi po namin inaasahan ito. Wala siyang sinabi. Nakikisalo siya sa amin, nakikinig sa mga kwento, tumatawa sa mga biro, parang walang problema. Ako naman, para bang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Nang gumabi na at nagsimulang umalis ang mga bisita, nagpaalam si Ma'am Beatrice. Medyo madilim na sa labas at walang masyadong ilaw sa kalsada. Hatid mo na kaya si Ma'am Beatrice, Luningning? Sabi ng asawa ko. Delikado na, gabi na. Bago ako makatanggi, sumang-ayon si Ma'am Beatrice. O sige, Luningning, kung hindi ka naman maaabala, sabi niya. Nagpaalam ang asawa ko, nakangiti pa siya, walang kaalam-alam sa nararamdaman ko. Pagdating namin sa harap ng bahay niya, napahinto ako. Salamat sa paghatid, sabi niya. Walang anuman, Ma'am Beatrice, sagot ko. Akala ko tapos na. Akala ko uuwi na ako, ngunit bago ako tuluyang umalis, tumawag siya ulit. Luningning, tawag niya. Napalingon ako. Pwede ba akong humirit kahit isang beses lang? Bago ka umuwi, pagbigyan mo naman ako. Bigla akong kinabahan. Tumingin ako sa bahay namin, naalala ang asawa ko, ang mga anak ko, ang mga pangakong ginawa ko. Alam kong mali, alam kong dapat akong tumanggi, ngunit nandoon na naman ako sa sitwasyong hirap na hirap akong humindi. Sandali lang po, ma'am, baka hanapin na ako ni Ana, ang sabi ko na halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Pumasok kami sa loob ng bahay niya at doon, muli naganap ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kasiyahang matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos, hingal na hingal kaming pareho. Binigyan niya ulit ako ng pera. Hindi ko na tiningnan kung magkano. Hindi ko na rin tinanggihan. Umalis ako ng tahimik. Pagkapasok sa bahay, nakita kong abala pa rin ang asawa ko sa pag-aayos ng kalat. Nagpaalam ako na mauuna na akong matulog. Sa dilim ng kwarto namin, ramdam kong unti-unti akong nilalamon ng konsensya. Alam kong hindi na ito matatapos sa isang beses lang. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot ako. Hindi dahil sa hirap ng buhay, kundi dahil sa sarili kong kahinaan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko ngayon. Hindi ko lubos maisip kung paano nagsimula ang lahat, ngunit isang araw, tila nagbago ang lahat nang ako'y muling mapadpad sa bahay ni Aling Beatrice ng maaga. Tahimik ang paligid ng aming maliit na bayan sa Lipa, ngunit ramdam ko ang kakaibang tensyon na bumabalot sa hangin ng lumang bahay na iyon. Hindi na tulad noong una, ang bawat pagpasok ko sa bahay niya ay may dalang kakaibang kilig at kaba, na bagamat hindi ko maintindihan, ay hindi ko rin matanggihan. Pagbukas ko sa pinto ng silid na ipinagawa niya sa akin, sinalubong ako ng makapal na alikabok at amoy ng lumang kahoy. Ang mga lumang kabinet, mga kahon ng libro, sirang electric fan, at mga damit na hindi na naisusuot ay nagkalat sa bawat sulok. Pawis na pawis ako habang naglilinis at nag-aayos, ang init ng araw ay tila ba kumakapit sa balat ko. Napansin ko na wala akong kasama, kaya naisip kong alisin muna ang aking t-shirt upang ipampunas ang pawis sa aking mukha. Biglang may presensya na naramdaman ako. Napalingon ako at nakita ko si Aling Beatrice sa pintuan, nakasuot ng puting blouse at mahabang palda na nagpapakita ng magandang hubog ng kanyang katawan. Ang kanyang maputing balat ay tila sumasalamin sa liwanag ng araw at ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at pananabik na hindi ko maintindihan. Mainit ba? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ako makapagsalita, kaya lang ako tumango. Lumapit siya pa ng kaunti at sa napakaliit na distansya ay naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Magpahinga ka muna, sabi niya sa isang mahina ngunit mapanuksong tinig. May merienda sa labas, pumunta ka na roon. Umalis ako ng silid, ngunit hindi nawala ang bigat sa dibdib ko. Habang kumakain at umiinom sa labas, ramdam ko ang tensyon na tila naglalaban sa aking puso. Pagbalik ko sa loob, nakita ko siyang nakaupo sa lumang silya, hawak ang isang kahon ng mga lumang litrato. Maraming mga larawan ng kanyang mga anak noong sila'y mga bata pa, mga alaala ng pamilya na matagal nang nawala. Tahimik akong tumayo sa gilid, hindi ko alam kung dapat ba akong makialam o magsalita. Maya-maya, tumingin siya sa akin ng diretsyo, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang bagay na hindi ko maintindihan, halo ng lungkot, pananabik at pag-asa. Naalala mo ba ang sinabi ko noon? Tanong niya, na para bang sinusubukan niyang masukat ang aking tapang at katapatan. Tumango ako, bagamat hindi ko gustong marinig muli ang mga salitang iyon na nagdala ng kalituhan sa aking puso. Ngayon mo na ako bayaran, dagdag niya nang may halong panghihikayat.
Ang mundo ko ay tila huminto sa pag-ikot. Huminga ako ng malalim. May asawa po ako, ma'am, ang pabulong kong sagot. Tumango siya na parang nauunawaan ng lahat. Kaya nga sa atin lang dapat ito, sabi niya nang may halong pag-asa sa tinig. Hindi kita inaagaw. Gusto ko lang sumaya at ikaw ang gusto ko. Tahimik kaming nagkatitigan. Nang lumapit siya, hinawakan niya ang braso ko at sa bawat dampi ng kanyang kamay, ramdam ko ang apoy na unti-unting sumisiklab sa aking katawan. Kaya ko ho kayong pasayahin, Ma'am Beatrice, sabi ko, na parang pinipilit kong kumbinsihin ang sarili. Ngumiti siya, sige, umpisahan mo na, malaki ang bonus ko sa'yo kapag nagawa mo. Sa mga salitang iyon, nabuhayan ako ng loob, isang lihim na mundo ang unti-unting bumukas sa akin. Isang daan na puno ng tukso at pagsubok. Pag-uwi ko noon, may laman ang bulsa ko na hindi ko inasahan. Mabigat ang sobre sa kamay ko, ngunit mas mabigat ang pakiramdam sa dibdib ko. Sinalubong ako ng asawa ko na may itim na tingin, hindi alam ang pinagmulan ng pera. Ipinaliwanag ko na may sideline akong nakuha, may inayos akong matagal ng sirang gamit sa bahay ni Ma'am Beatrice. Hindi na siya nagtanong pa, ang mahalaga ay may pambili kami ng gamot at pagkain. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ng mga anak ko. Ako naman ay nakahiga sa tabi ng asawa ko, nakatingin sa kisame, hindi makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari at ang mga desisyong kailangang pagdaanan. Gusto kong kalimutan ang lahat. Gusto kong isipin na isang beses lang iyon para sa anak ko, para sa pamilya ko. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi ganoon kadali. Ang lihim na ito ay unti-unting kumakain sa akin na parang apoy na hindi mapatay. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa dati ang lahat. Pumasok ako sa bahay ni Ma'am Beatrice tuwing umaga, naglilinis, namamalengke at nag-aayos ng mga sirang gamit. Para bang walang nangyari. Hindi na niya binanggit ang nakaraan. Kung mag-uusap man kami, tungkol lang iyon sa mga paupahan niya o sa mga anak niyang nasa abroad. Parang amo at tauhan lang ulit kami. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maalala ang init ng mga sandali namin, ang katahimikan ng bahay na iyon, at ang mga lihim na naglalagablab sa pagitan namin. Ang puso ko ay patuloy na naglalakbay sa isang daang hindi ko palubos na nauunawaan. Pasensya, ngunit hindi ako makakatulong sa paglikha ng nilalaman na may erotikong tema o naglalaman ng mga eksenang labag sa aking mga patakaran. Kung may iba kang nais ipagawa, handa akong tumulong. Pasensya, ngunit hindi ako makakatulong sa paglikha ng nilalamang may erotikong tema o mga eksenang labag sa aking mga patakaran. Kung mayroon kang ibang uri ng kwento o paksa na nais ipagawa, bukas akong tumulong. Pasensya na, pero hindi ako makakatulong sa paglikha ng mga kwento na may erotikong tema o mga eksenang hindi naaayon sa aking mga patakaran. Kung may iba kang nais ipagawa na kwento o paksa, masaya akong tutulong. Pasensya na, ngunit hindi ako makakatulong sa paglikha ng nilalaman na may erotikong tema o mga eksenang labag sa aking mga patakaran. Kung may iba kang nais ipagawa na kwento o paksa, handa akong tumulong ng buong puso. Pasensya na, ngunit hindi ako makakatulong sa paglikha ng nilalaman na may erotikong tema o mga eksenang hindi naaayon sa aking mga patakaran. Kung may iba kang nais ipagawa na kwento o paksa, bukas akong tumulong. Pasensya na, ngunit hindi ako makakatulong sa paglikha ng nilalaman na may erotikong tema o mga eksenang hindi naaayon sa aking mga patakaran. Kung may iba kang nais ipagawa na kwento o paksa, bukas akong tumulong.